Ito, gagawin natin. Sharp ito. Tapos may lumalabas lang na ganyan sa screen niya. Walang display, ganyan lang oh. Tapos nagwa white screen lang siya. Yan. So yun ang problema niya. So pag ganitong mga issue, kung hindi nyo pa alam kung paano i-repair yung mga ganito, hindi naman sira yung ating board. Pwede pa yan, pwede pa ma-repair yung mga ganitong problema. Gagawin nyo lang dyan, check nyo lang kung okay yung ating LVDS. Yung connection ng LVDS natin kung okay, malinis, walang dumi. So pag walang dumi, malinis siya, ay madali lang ang solusyon dyan pag mga ganitong issue. So ito yung kanyang main board. Nagawa na rin natin dati yung unit. Ang problema ng unit ay corrosion. Tapos ito naman yung kanyang power supply. Yan. Tapos ito yung Wi-Fi module niya. Ang gamit na top board ay Innolux. Yan, Innolux ang gamit niya. Yan, malabo lang. So isosolve natin yung problema na ganito. Madali lang yan pag nakabisado nyo na yung problema na ganito. So basic na lang ito sa mga veterano nang gumagawa, sa mga master na. So tayo kasi hindi pa naman tayo master, practice lang tayo. So gagawin natin dyan para makuha natin ang problema na ganito, masolve natin yan, ay pag-aralan natin. So yung ganito kasi, magtataka ka niyan, bakit ganun ang naging problema ng unit natin. Okay naman lahat, connection natin, wala namang loss yung LVDS natin, pero magtataka ka na ganun ang lumalabas sa display, ayaw tumuloy. So isipin natin na ang problema ng unit natin ay parang nasa program. So kung program, pwedeng sira yung program ng mainboard natin. Pwede ring nakaka-detect ng program yung ating mainboard na nanggagaling dito sa ating top board. So kung hindi sila magka-match, pwedeng ganun ang mangyayari sa ating display. So kung program, ibig sabihin hahanapin lang natin dito yung pinapasukan ng ating program. So makikita natin dito kung saan pumapasok yung program ng ating top board saka yung program ng ating mainboard. So dito may lumalabas ditong SDA, ACL, TST, ACE, tapos CEL, BDS. So yung mga ganitong data, ang madalas na pinapasukan ng ating program ay itong dalawa, SDA saka ACL. So ito yan, yung dalawang tanso na yan. Yan, dyan pumapasok yan. So gagawin natin dyan, iba-block natin yung nanggagaling sa mainboard papasok dito sa ating top board. Iba-block natin yan, lagyan natin ng tape para yung galing sa mainboard natin hindi papasok dito, para hindi ma-reading or mabasa ng ating mainboard yung operation dito ng top board, para pag nagkaroon ng problema yung operation ng top board to mainboard, hindi madidetect at hindi siya mag-i-error. Kaya gawin natin, takpan natin yan. So ito, meron na tayong tinakpan dito. Yun o. Yan. So tinakpan natin dyan sa circuito niya ay 1, 2, 3, 4, 5 na circuit ang tinakpan natin. So testing natin ito, titingnan natin kung magnormal yung ating unit. Yan. So ito na, naikabit na natin yan. Nai-block na natin ito. Tapos tingnan natin kung may pagbabago sa ating display. Testing natin. Yep, yun o, lumabas na yung sharp. Yun, so okay na siya. So ganun lang. Napaka-basic lang ng problema niya kung kabisado nyo kung paano i-solve ang problema na ganito. So, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo. Yun no, okay na. Yan. So ganun lang. Basta mahalaga, malinis yung ating LVDS. Pag na malinis na, tapos ganun pa rin ang issue, yun na lang gagawin nyo. Block nyo na lang yung data sa ating top board papunta sa ating mainboard, para hindi na magsasalubong yung operation ng ating top board saka yung operation ng ating mainboard. So doon minsan nakaka-problema yung display kasi hindi sila
nag-uusap ng maayos. Yun. Okay na ito. So yun lang ang ginawa natin dito. Nag-okay na yung unit. Sa susunod ulit natin na video,